patungkol ito sa statement na sinabi ni VP Sara, no, na hindi na siya natatakbo siya pagsapit po ng 2025 elections, either ano yan, senador, congresswoman, o di kaya mayor, no, at kinakailangan niya mag-resign sa pagka-vice presidente. Patungkol dyan sa issue na yan, kasi marami nagulat dito sa announcement na ito ni VP Sara eh. Kasi hanggang 2028 pa siya. Si Pangulong Bongbong Marcos, bago tayo mag-live ka-coffee, 5 minutes ago or 10 minutes ago, lumabas po itong balita na ito ka-coffee. May sagot na po dito si Pangulong Bongbong Marcos dito sa binitiwang salita na ito ni Vice President Sara Duterte. Uy, ano nangyari? Inalis agad? Wait lang, wait lang, wait lang. Ano nangyari? Hindi ko na makita. Teka, sana hindi inalis yung balita na yan, ha? Wait lang, wait lang. Nabasa na natin yung balita na yan, eh. O, sana hindi na alas, eh. Baka may napaso, eh. Wait lang, ha? Ano nangyari? Ayan. Kala ko inalis agad, eh. Napaso ba ang Manila Bulletin dito? Dahil sa kanilang balita na to. Anyway, yan, sige. May sagot na po itong si Pangulong Bongbong Marcos dito sa plano ni VP Sara. Yan. Nasa screen nyo, ka-copy. Kung inyong nakikita dyan sa inyong screen, no? Marcos on VP Sara's future political plan. She's testing the waters. O yun ha. Yan ang sagot ng ating presidente. Paano ba tagal ng testing the waters, no? Kumbaga, inaalam niya lang, pinupulsuhan. Yan, that's the correct term, no? Pinupulsuhan, testing the waters. Ika nga. Yan ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung bakit nasabi yan ni VP Sara, no? Kumbaga, nananansya siya. Parang ikaw, di ba? Magre-resign ba ako? Pag sabihin ko sa boss ko, anong sasabihin ng boss ko? Papayagan niya ba ako mag-resign o pipigilan niya ako, etc. You are testing the waters, di ba? Kumbaga nananansya ka lang. So yan ang tingin dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagiging strategy ni Vice President Sara Duterte. Ano ba, pipigilan niya ba ito? Kakausapin niya ba itong si VP Sara na, teka, huwag kang mag-resign bilang Vice Presidente at antayin mo na lang ang 2028. Di ba? Depende kung ano sasabihin ng ating Presidente dito kay VP Sara kasi hindi pa nila daw na pag-uusapan yan. President Marcos sees Vice President Sara Duterte's move to announce her plan to run in the next election as a way to test the waters over her future political plans. Ayan pala. Baka long term ang iniisip dito ng ating Vice Presidente. Baka meron itong, definitely, merong plans talaga yan kasi politician yan. Long term ang tinitingnan yan. So, tinatansya lang, ika nga ni VP Sara. Sabi ni PBBM, I think she is also testing the waters to see what the reaction will be. Marcos said in a 24 horas interview ngayong araw po ng Martes, January 23. In short, posibleng hindi niya ituloy, di ba? Kung tinatansya niya lang, posibleng hindi niya ituloy yung sinasabi niya tatakbo siya. Pero ngayon nga lang, hindi nga ito patanong eh. E paano na naman yung may mga umasa na naman na tatakbo siya? If ever, wala kong mayor or if ever, senador. Umasa na naman ang taong bayan dyan and then mabibigo na naman sila. Di ba? E dapat di siya nag-commit. Pero in-announce niya na eh. The president, however, did not make further statements as he bared that he had not talked with Vice President about it. Di pa rin nila pag-uusapan. Kaya limited lang yung response ng presidente dito. I haven't talked to her about it. He said and stressed that whatever plans Duterte has, they will just talk about it later. Huwag nang pigilan ni PBBM. That definitely hindi magpapapigil yan. If ever man, yan yung plano. No? Kasi decided na yan. Buo yan. Ang pinakaano did you hear that Inday Sara announce? Hindi pa sigurado si PBBM dyan eh. Kasi actually marami nagulat eh. Biglaan ito eh. Yes, okay, that's it. Wala nang ano doon. What do you think she will do? O ayan na, stop it, stop it. We will talk about that later. Sabi po ni PBBM sa kanyang interview sa media. Marcos and Duterte were running mates in the 2022 elections. Duterte has declared that she will vie for a government position again in the next election. She, however, did not specify what position she would be aiming for. Dapat pa bang pigilan ni PBBM itong si VP Sara sa plano niya? Ano sa tingin niyo? Hayaan niya na. Kung anong plano nito, tumakbo sa pagka-mayor ng Davao, hayaan niya na. O pigilan niya, sabihin na konting tiis na lang, pagpasensya niya itong politics. Kasi yan naman talaga ang politics, di ba? Medyo magulo talaga ang politics. Pagpasensya niya na lang dahil 3 years na lang yan, ka-coffee. At yan ba ang dapat na gawin ng ating presidente dito kay VP Sara? Ano sa tingin niyo? Scout Ranger, yung laro ng politika, magkakapatid at mag-ama, pwede talo-talo sa huli, sila pa din magkakasama, inaalam lang nila kung mauutupan nila ang mga Pilipino, sabi ni Scout Ranger, no? Particular dyan siguro sa Davao, di naghahangad din pala siya ng long term, sabi ni Lori Mamawag.
ako, yan ang analysis ko, ka-coffee, yan ang tingin ko dyan, no, possible na mahirap kasi pag mawala sa mga Duterte itong Davao City, mukhang mahihirapan silang mabawi ulit yan. 'Di ba? So feeling ko dahil wala nang tatakbo if ever man kasi sinabi na ng dalawa niyang kapatid hindi na tatakbo, sino pa yung tatakbo sa pagka-mayor ng Davao City? Di kung wala na, 'di ba? Hindi pupunta yan doon sa iba pang pamilya na hindi Duterte, 'di ba? Galit sila kay SMR na maaga daw namumulitika pero gawain pala nila, sabi ni Nora Elong. Ayun, nag-announce na nga kami. Natatakbo na ito eh. Publicity lang yan para mapag-usapan lang siya, sabi ni Veronica Dizon. Eh, kaso tatandaan na nga rin eh. Tatandaan ng sambayaran yan, itong promise niya eh. Kasi dito pa tanong, statement yan, tatakbo ko sa 2025. Nanay Shelly D, majority ng mga Pilipino ay nasusuka na sa mga Duterte, kakapalan na lang ng mukha at walang kabusugan sa kapangyarihan. Andre, ito si Andre, nandito naman si Andre. Nagparamdam na siya mag-resign bilang DepEd Secretary. Possible, pwede yan. Andre, tama ka dyan at nag-agree ako sa'yo dyan. Posible in the coming weeks, mag-announce siya ng resignation. Feeling ko lang ha. Lumayas na siya, di siya kawalan. Lumabas ang tunay na kulay. Oy, si Densable TV. Oy, nakikinig sa atin. Thank you, Densable TV, no? Shoutout po sa inyo, sir. Ka-coffee, pasyal kayo dito sa tahanan ni Densable TV. Happy viewing sa iyo, sir, ha? Thank you, nakatutok ka dito sa atin. At sa lahat po ng mga ka-coffee, mga follower ni Densable TV. Ayan, happy viewing po sa inyo. Let her go, sabi ni Jennifer Tagulaw. Let go na, Rodel Galvan. Ako din, sa tingin ko, hindi papipigil yan, let go, no? Eh, kung yun talaga ang gusto niya, may strategist yan eh. May mga political strategies yan eh. Kada politician, definitely, meron niya si VP Sara. Eh, kung yan talaga ang plano nila, looking for the long term, eh, balik sa pagka-mayor, di ba? Pero, kanina, nakikinig nga tayo, may in-interview dyan sa, parang ANC ata yan, eh. May in-interview na political analyst na parang, di ba? Parang matatawa ka eh. Vice Presidente ka na, tatakbo ka sa pagka-mayor, magre-resign ka pa at hindi mo pa tatapusin yung termino mo. Mas may intindihan mo pa kung tinapos niya yung 6-year term, and then sa katatakbo kasi tapos na yung kanyang termino. Yung problema, hindi mo tinapos, di ba? 3 years ka lang and then tatakbo ka for a lower position. Eh mukhang hindi reasonable, di ba? Pero unpredictable si VP Sara, eh baka gawin niya yan, di ba? Hindi natin alam. Kontra si Inday sa People's Initiative ngayon kasi baka mawala na sila ng tsansa makaposisyon. Pero pag dumating panahon, sila makaposisyon, saka siya sulong para sa long-term na plano niya, sabi ni Roger Cagitla. Si Malutikia, advisor niya ng mga Duterte, no? I don't think na si Malutikia for VP Sara. Pwede siguro sa tatay niya, pero mukhang younger version ng ano eh, ang strategy ng ni VP Sara, no? So I don't think si Malutikia, no? Anong tingin niyo dyan ka-coffee? Marivic de Gracia, happy viewing sa inyo. Henry Ruiz na sa Facebook. Kay Edgar K. Poe, shoutout po sa inyo. Kay Mariano Urbano Malyari, shoutout din po kay Ami Danan na sa Facebook. Ang gulo na, masakit na sa ulo. O, si Celia Peña, wala pa tayo sa kalahati ng termino pero ganyan talaga ka-coffee. Pasensya na kayo, magulo talaga ang politika dito sa Pilipinas, no? Yung mga ka-coffee natin sa ibang bansa, magugulat kayo, no? Kasi kung titinan mo, sa ibang bansa, tahimik lang eh. Tahimik lang ang politika eh. Pero dito sa Pilipinas, medyo magulo talaga. Lin G, Congress siguro para kita-kit sila ni Romualdez. I don't think Congress tatakbuhan niya. Though, ano lang yan, hindi masakit ang posisyon ng pagiging congressman. Ha? Hindi masakit yan kasi ano wala, usually nasa Manila ka lang, lalo kung nasa probinsya ka, di ba? Madalas nasa Manila ka, attend ka lang ng session, file ng bill, attend ng mga hearing, no? Hindi ka directly involved doon sa constituents. Unlike yung pag mayor ka, directly involved ka sa iyong mga residente. Si GMA advisor ni Sara, possible, one of the Teresa Tangpus. Oy, good afternoon. Kala ko good yung pero pag-resign eh. Happy viewing sa iyo, Ma'am Teresa, no? Teresita Estrabo naman, baka ano na naman balak mga panggulo lang sila, mga Duterte. Antabay tayo ka-coffee bukas. Ako, maraming balita na naman yung lalabas patungkol dito sa issue na ito. Sige, kuha na kayo ng kape. Sige, pupunta tayo ka-coffee sa ating mga next topic. Medyo ang daming kaganapan ngayon ka-coffee. Tila